meron ho akong meron ho akong na-encounter na isang hindi natin kapananampalataya. Sabi niya, alam nyo kayong mga Katoliko, ang Santo Papa nyo, Santo Papa. You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat na mga sumusubaybay sa ating Pipilan Emmanuel TV Network. We all believe that Jesus Christ is God. We all believe in the Trinity. So that so much more is the thing that will make you stay and make you continue on with faith. Ito po ang katotohanan ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa mga susunod po nating pagtatakhan. Ako po si Brother Marco, si Evangelista, na lagi pong nagpapaalala at nagsasabing ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. At tulad po ng ating regular nang nakakagawian sa ating programa, tayo po tulad ng aking mga patuloy na sinasabi, tinatanong natin yung mga ibang tao, ano ba ang tingin nyo sa aming simbahang Katolika? Welcome po lahat ng mga tanong Kaya kung kayo'y nanonood dito sa ating programa, meron naman pong comment section dyan, pwede ho kayong mag-type ng inyong tanong, pwede ho kayong magsabi ng inyong mga suggestions. Ano ba yung gusto nyong talakayin natin? Pero for the meantime, meron ho akong na-encounter na isang hindi natin kapananampalataya. Sabi niya, alam nyo kayong mga Katoliko, ang Santo Papa nyo, Santo Papa. Ganun ang mga deliver Santo Papa. Inaagaw ng Santo Papa nyo, ng Papa nyo sa Roma, ang kadakilaan at kabanalan ng Diyos. Ika nga, sabi nila, parang usurpation of authority. Yan ang kanyang tirada. So sabi ko, bakit mo naman nasabing ganun? Na inaagaw yung kadakilaan, inaagaw yung kabanalan. Sabi niya, anong tukoy nyo? Anong tawag nyo? Diba? Holy Father? Pwede, yan ay ngay pagsalangsang sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Sabi ko, bakit? Tingnan nyo basahin mo yung John chapter 17, verse 11. Ganito sabi, and I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. Ano ang pagkatukoy doon? Tagalugin po natin ang salin. Juan 17:11. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, Holy Father, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. So gamit po ang talatang ito ng John 17:11, ang sabi ho dito ng Bible, ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo, Holy Father, ay ang Ama. Holy Father. Pero bakit kayong mga Katoliko, ang tukoy nyo
Kay Leo XIV, Holy Father. Ang tukoy nyo kay Francisco, Holy Father. Kay Benedicto, ika-16, Holy Father. Kay John Paul II, Holy Father. And the rest, Holy Father. Ay di ba usurpation yan? Di ba paggamit nyo yan para yung kadakilaan ng Holy Father na tinutukoy ni Jesus, kunin nyo yung title, Holy Father. Well, sa isang banda, pagka binasa mo, magugulat ka nga. I am coming to you, Holy Father. At ang tinutukoy dito ay ang ating Diyos ayon sa turo, ayon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, dito na papasok yung mga kaisipang malawak. Sa malisyosong pag-iisip po, tulad po ng pamamaraan ng pagtuturo ng mga protestanteng pastor, mga protestanteng ministro, yung mga tagapagturo ng mga bagong sulpot na kulto sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo. Possible po, sa isang tingin, isipin natin na yung pagtawag nating mga Katoliko sa ating mahal na Santo Papa na Holy Father ay parang pagpantay nga. Parang pagpantay doon sa kabanalan ng Ama na tinukoy sa John 17:11, I am coming to you, Holy Father. Pero alam mo ninyo, ang totoo, yung malisyoso, diversionary teaching ng mga protestante, malayo po doon sa ating paniniwala. Hindi ho natin tinutukoy ang Papa na Holy Father upang i-claim na siya'y Diyos. Sapagkat yung Holy Father na tinutukoy ng Panginoong Yesus sa John chapter 17 verse 11, tinutukoy niya dito ay ang Ama, Holy Father. Samantalang sa Iglesia Katolika, kapag tinukoy natin ang Papa na Holy Father, ang ating tinitingnan dito ay ang kanyang pagkaama sa ating pananampalataya. So magkaiba po agad. Magkaiba. Brother Marco, bakit nyo tinatawag na Holy Father? Hindi ba nagkakasala yung mga Santo Papa nyo? Aba, umaamin po ang aming mga Santo Papa na sila man ay nagkakasala din. Kaya nga kung kayo ay magre-research, titingnan ninyo sa Google, tingnan ninyo yung ginawa ni Pope Francis. Di ba in public, nagkumpisal siya? In public, inamin po ni Pope Francis na kinakailangang siya ay dumaan sa sakramento ng pagbabalik loob sa kumpisalan. At ito po ay nakita natin noong February 19, 2014. Ito yung oras, alas 4:57 ng umaga. Ginawa po sa Vatican. Kailan nangyari yan? Araw ng Wednesday. Ang ating Santo Papa, ini-encourage niya ang mga pilgrims sa St. Peter's Square na tanggapin ang sakramento ng reconciliation. At bakit? Sapagkat siya man po ay nagkakasala din. O eto na ngayon, nagkakasala naman pala Kayo talaga mga Katoliko, ang kukulit ninyo. Ba't Holy Father pa rin ang tawag nyo? Nagkakasala naman pala. Ito po ang isang sagot na dapat nating maintindihan. Tinatawag po natin na Holy Father ang Santo Papa o ang Papa sa Roma, hindi po dahil sa kanyang katauhan na siya ay banal. Yung kanyang pagkatao ay banal. Siya po ay tinatawag na Holy Father dahil po sa kanyang tungkulin na ginagampanan. Yung kanyang office, yan po ang banal bilang pinakapunong pari ng Santa Iglesia Katolika. Patutunayan po natin sa inyo na talagang pwede silang ituring na banal sapagkat sila'y hinirang ng Diyos. Ganito po ang sabi ng Levitico chapter 21 verse 8. Ituring ninyong banal ang pari sapagkat siya ang naghahandog ng pagkain sa akin, dapat siyang maging banal sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kaya't ginawa ko kayong banal. You see? Sa aklat ng Levitico, klarong-klaro po, loud and clear, nakalagay po,
ituring ninyong banal ang pari. Ang Papa po sa Roma ay pari. Ituring ninyong banal ang pari. You're watching ETVN Philippines. Ano po ba ang pari? Ang ama sa pananampalataya. So we can call the priest Holy Father. Hindi dahil sa kanyang pagkatao'y banal, kundi dahil ang kanyang tungkulin ay banal. Bakit naging banal? Liwanag ho ng binasa natin, Levitico chapter 21 verse 8, sapagkat kayo'y ginawang banal ng Diyos. Ang Diyos po ang nagpapaging banal. Pag gusto niya, hindi po imposible na maging banal. Maliwanag, ginawang banal ng Diyos ang pari, hindi po ito nagmula sa kanyang ganang sarili, kundi sa disposisyon, sa desisyon mismo ng Diyos. Ang Papa sa Roma bilang pangunahing ama, pinakapunong pari ng Iglesia Katolika ay ating binibigyan ng taguri, binibigyan ng respeto, ng paggalang, tinatawag nating Holy Father upang ipaalala sa buong sambayanan ng Diyos na ang pari ay ginawang banal ng Diyos. Ginawang banal ng Diyos. Wala pong kahit sino ang gumawa sa kanyang banal, kundi ang Diyos. Meaning to say, karapat-dapat lamang na kilalanin natin sila at tingnan natin sila bilang pari ng Diyos, ginawang banal ng Diyos. Sa isang bahagi pa po ng unang aklat ng Pedro, chapter 1, verse 15 to 16, ganito po ang ating mababasa. Dahil ang Diyos ay pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ano po yung encouragement ng Biblia? Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So hindi ho imposible na kahit pala sino, kung nanaisin nating magpakabanal, ay magiging banal sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang ating intensyon, kaya tayo'y nagiging mabuting tao, kaya tayo'y nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Sapagkat tayo'y tumutugon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Imbitasyon ito. Pero sa kaso ng mga pari na hinirang ng Diyos, hindi lang sila inimbitahan, pinaging banal sila ng Diyos. Sila'y ginawang banal ng Diyos. So magkaiba yung imbitasyon, magkaiba yung actual na ginawa na ng Diyos. With action, iba yung with invitation. Kaya tayo nagsisikap na maging banal, pero sila ng mga hinirang, ginawang banal ng Diyos. At ito po ang dapat nating maintindihan, mga ginigiliw kong taga-subaybay. Ang terminong banal po, o holy sa English, ay hindi lamang po napatutungkol sa Diyos. Kasi yung mentalidad ng ibang mga nagtuturo pag sinabing banal, no? Diyos na agad. Hindi po ito tumutukoy lamang sa Diyos. Sa pang-uri po, sa adjective ng salitang banal o holy, ito ay maaari pong ipatungkol sa isang tao, sa isang lugar, sa isang bagay, sa isang pagkain na consecrated o binasbasan, itinalaga para sa Diyos. Sa panahon ng ordination ng mga pari, sila po'y consecrated, tinatalaga sila, kaya sila ay nagiging banal, pinapaging banal ng Diyos. At ang patotoo sa awit ng 3 kabataan, chapter 1, verse 12, ganito po ang ating mababasa. Muli mo kaming kabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong ginawang banal. O, kita?
May tinukoy ng tao, si Israel. Anong ginawa kay Israel ng Diyos? Ginawang banal. At para ho mas mapalawak natin ang usapin na ito, sabi ko nga, sa pang-uri, sa adjective, alam nyo ba na kahit itong librong ito, tinatawag na holy. Ano to? Holy Bible. So, ibig bang sabihin, Diyos ito? Hindi. Alam nyo ba na meron pang Holy Land? Holy Land. Di ba? Ang totoo niyan, kung babasahin natin ang Biblia, sa Exodus chapter 3 verse 5, ang sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Sa 2 Chronicle chapter 2 verse 4, ang magiging banal ang lugar na iyon. Sa Levitico chapter 16 verse 25, ang maliligo siya sa banal na lugar doon sa tolda. Exodus chapter 31 verse 11, ang ang langis na pamahid at ang mabangong insenso ay para sa banal na lugar. Meron palang holy place bukod sa Holy Land. Ngayon, asan ang Holy Land? Pag tiningnan po natin ang bahagi ng aklat ng Zacarias, chapter 2, verse 12, ang at muling aangkinin ng Panginoon ang Juda bilang kanyang bahagi sa banal na lupain. Sa English, ang and the Lord will inherit Judah as His portion in the Holy Land. Kaya pala yung Israel, tinatawag nating Holy Land. Kasi biblical pala yan. Holy Land, no? Holy Book. At hindi lang po yan. Pati pagkain, may pagkaing banal. Levitico chapter 22 verse 7, paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakain na ang pagkaing banal. Holy food. Hindi lang ho yan. Pati mga bagay. Levitico chapter 22 verse 15, dapat ingatang mabuti ng mga pari ang mga banal na bagay na inihahandog ng mga Israelita para kay Yahweh. Ano yung tinutukoy na mga banal na bagay? Alam niyo po ba, mayroong banal na planggana? Baka magulat kayo. May banal na lamesa. Meron po yan. May banal na tolda, may banal na langis, may banal na tubig, banal na kabanantipan, banal na ilawan. Ito po'y makikita natin sa Exodus chapter 30. Basahin po natin yung buong kabanata. Makikita natin lahat ng tinukoy ko. Hindi lang yan. Meron pong banal na damit. Exodus chapter 35 verse 19. At ang banal na mga damit ni Aaron. Yan ang nakalagay. So mga minamahal kong hinigiliw na taga-subaybay, pag sinabi pong banal, hindi ho ito tumutukoy lang sa Diyos. Sa adjective, ang ibig sabihin ng banal, pwedeng itukoy sa gamit, pwedeng itukoy sa damit, pwedeng itukoy sa pagkain, pwedeng itukoy sa langis, pwedeng itukoy sa tubig, pwedeng itukoy sa templo, at marami pa. Kaya ang Santo Papa sa Roma, tinatawag nating banal, Holy Father, hindi dahil siya'y Diyos, kundi siya ay itinalaga natin sa Diyos upang maging ama ng mga ama natin sa pananampalataya. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa ating programang Defend the Faith. Ako po si Brother Marcos, si Ebangelista, na laging nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.